Optics lang kayo dyan. PR lang kayo dyan. Wala pang nailalatag, wala pang napag-usapan. Okay lang sana eh kung mayroong mga sensitibong informasyon na maglalabasan na. Kaso pagtayo pa lang nitong si Ramon Romulo, executive session ka agad. Ano to, lokohan? Tama nga sinabi ni Ted Pailon, pang PR lang kayo dyan, optics. Dito sa video na to, pag-usapan din mo natin ang pagsasalita nitong si Fort Barrel King Sandro Marcos. Na ganoon siya, meron siyang talumpati. Pag-ibalita ko tayo kung ano ang pinagsasabi nitong bata na to. Kaya natin malaman, out of nowhere, mula mayroong Sandro Marcos dyan sa representative. Kaya nga pala, presidente ang kanyang yung nanay niya naman, walang kong kayong pakigalam sa pangalaman. Pero bago yan, sa like at subscribe, sa inuutan dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Join po ito, nandiyan lang po sa baba. At dito sa video na ito, papabaran mo natin ang isa sa mga kandidato ng Duterte ng eleksyon, Atty. Victor Rodriguez. Naku, matindi ko ito. Hindi ko ba yan? Malagbago ito. Ito kasi nagka-caption. Simple lang. Walang maraming Jet Burenchik. Agayahin ko na mag-caption na eh. Ang caption niya lang ito lang o. Ito Ilusaw na ICI. Malupit. Malupit ang caption to eh. Ito lang. Isang dalawa, tatlong salita lang. Tapos yung usapan ito. Rektaw muna tayo dito kay Fort Barrel King Sandro Marcos. Ano na mga balbala sasabihin nitong bata na ito, game? Today's turnover of the newly procured vehicles, equipment, and firearms are a appropriate investment in the safety of our communities and a reaffirmation of government's duty to protect every Filipino family. Pagkalang salita, alam mo na ito, hindi bitaw eh. Huwag palakita mo na ng muscle. Alam mo, ano sabi niya meron pa na sa kanya eh. Sabi sa kanya tumangkad lang daw siya, walang muscle na tumakas sa katawan. Hoy, Sandro Marcos! Sandro Marcos, makinig ka! Hoy, Fort Barrel King! Makinig ka! Walang niya nga bata-bata mo, laki-laki ng kaluluwa mo Ikaw ang kita na meron malaking pondo dyan sa House of Representatives. Hindi ka pa nahihiya? Wala pa talaga kayo mga delegadesa, yung mga Marcos. Kasi nung marami tatay tigong, sa pagkakaalala natin, sa loob ng 5 taon, wala siyang ilinagay sa Davao, bagong infrastruktura sa Davao, pumasok na lang patapos na ang administrasyon. O ika nga, inuna niya ang Pampanga, inuna niya ang Bulacan, inuna niya Cebu, para walang masabi mga tao. Pero dahil itong mga Marcos, they deserve equipment that matches their courage and professionalism. These resources will strengthen mobility, speed up response time, and improve the ability of our officers to operate in both urban centers and far-flung barangays. Proper equipment is essential to effective law enforcement, and our police are equipped and well-trained. Communities gain confidence. People feel safer, and crime prevention becomes more effective. But kwenta na kanto ka, tatay-pati ka lang pala, kala ko naman, masagayin ka lang niya. Ito na, kailangan po tayo, rekta po tayo sa pag-aaral sa ICI. Kahapon mo ito, kung di tayo nagkakamali. Okay? Also that the live stream is hearing or subsequently aired on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines. I request that an executive session conducted that is not be released on social media. What are your grounds for requesting for an executive session? Could I ask the Mayor? For the record, what is the name of the good counsel and the position? Dog show, dog show. Pamilira ng ICI, dog show talaga mga kababayan. Para dito sa mga taga-ICI, ilan yung mga kabukutan niya. Wala akong talagang kwenta na kantawa. Anong grounds? Pagka-ayaw nila, wala naman kayong magagawa. Kasi wala naman kayong kapangyarihan. Pag-optics lang kayo dyan. Dog show Yes, good morning, Your Honors. Attorney Eric Camilin, respectfully appearing as counsel for the good Congressman Roman Romero. Your Honors, please, we would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good Congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good Congressman's life and safety,
endanger, Your Honors. Considering the nature Anak na to ako, noong tinatrabaho nila yung mga limpak-limpak na pera, okay lang. Ngayon, na ano sila, nadidelikado buhay nila. Ano yan, lokohan? Hindi. I-livestream na ako at yan. Hindi sila pumayag yan sa mga anong may-endanger? I-livestream nyo. Noong tinatrabaho nila budget, tsaka hindi, paulit-ulit ko tayo dito. Hindi ko makakalagkad ang inyong pangalan, ang inyong pagkatao dyan sa mga maano walang flood control scandal na yan kung hindi kayo nakikalab, kung hindi kayo nakisangkot sa usapan. Meron lang naman mo kasi yan. per of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And to prevent, Your Honors, the potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Ito naman siya to. May reputation mo pinagsasabi mo. Ang tawa nakalagkad ang leeg mo sa pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Meron pork barrel king, meron pork barrel queen. Anak ng tawa. Wala na mas nalalaman dyan, madam. Wala na reputation ang masisirain di sa among na yan. Sa mga hindi nakakakilala kay Ramon Romulo, isa ulit sa mga cooks yan sa House of Representatives na talagang gusto na ma-impeach si Bill Sara. Hindi pa tapos. Tapos ang problema mo, brother, ang natapos. May kalalagyan kayo pagka naging presidente na si Bill Sara. Lahat ng nagnakaw, lahat ng mawalang niya sa budget ng sabay ng Pilipino, anak ng tao, hindi namin kayo. Wala kayong susunod na administrasyon. Dito, kasi mga presidente, malamang sa malamang kakalos kayo dito. Makakasurvive kayo kahit pa paano. Pero pagkatapos ito, bilang ng maliligayang araw nyo, di mas reyes kayo lahat, mga walang reyes. Considering that once the session is live streamed, the good congressman would have no control over how the information will then be used by the public, Your Honors. And on these grounds, Your Honors, we would like to request for an executive session for today. Thank you, Your Honors. Do you consent to distribute copies of your sworn statements and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? With respect to the affidavit that will be required, I have no problem because it's a public document. Romo lang, Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting Kaya sinabi mga nakalipas sa gano'n, nakala ko kung sino ka. I voluntarily appeared here, and the reason for that actually is first, the House members with the Speaker decided that this is the best venue for us to be able to air our side. And personally, a couple of months ago, an ILPO was issued against me. And this ILPO is being misused and abused by many people. So, Ganyan talaga buhay ko. Pinasok niyo yan eh. Problema niyo yan eh. The reason stated by Amati Romulo, from his Manfred District, we will call for a recess. Ayun, magre-recess na ho sila. Nagutom mo itong si Butchiki. Kaya kailangan ko. Di ba kamukhain si Yoyo Villame? Ito nakabido ka sa gitna. Di ba kamukhain si Yoyo Villame? Siya lang ako natitiro dyan. Inaharap yung katawan niya sa batikot na natatanggap ng administrasyon ni Bangag sa sambayan ng Pilipino. Tayo naniniwala talaga. Ika nga, nagsisingkin na sa atin yung sinabi ng isa sa ating kaibigan kahapon. Na kung nakikita natin na buo pa yung administrasyon na yan, pwede, nasa ilang taon na ba siya nun? Sa 2028? Wala pa. Di ba siya pwede? Sorry, Congress Meow
Hindi po kayo pwede sa 2028. Sa 2031 na kayo po. Pumesto. Basta huwag lang kayo mawala sa sirkulasyon ni nga magiging senador. Kalimutin nyo yung lahat ng siraulo dyan sa Senado. Diba? Sigurado naman yan yung mga, sana yung mga hindi pinalad sila, Attorney Jimmy Bonto, Lambino, etong si Unga, bisama na natin si Congressman diba? Iga nga tambalang Unga at saka Rodriguez sa Senado, parang iga nga meron dating eh. Kasi ano yan talaga eh, pagdating sa mga sa petition dyan sa Korte Suprema, solidong yung dalawa na yan, iga nga, di ba? Kaya tuloy lang mo natin suportahan yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pinalan. Kung ano man ang kanilang mga plano sa hinaharap, tuloy-tuloy lang mo natin suportahan. Hindi yung iga nga susuportahan ni Tatay Digong yan kung wala mo siyang nakita na yung mga tao na yan merong may aambag sa sambayan ng Pilipino. Tingnan niyo si Martin Romualdez. Sa 6 na taon, hindi mo nakahawak ng pwesto yan sa House of Representatives. Hindi mo yung ginawang speaker. Anak natawa pa, anong gagawin yung speaker yan? Yung Tacloban, di ba? Nakita niyo mo yun. Yung Leyte, anong ginawa ng mga Romualdez na yan? Sabi siguro dati, di ba, walang kwenta ng mga Romualdez na to. Hindi pwede maging ano to, di ba? O, tingnan yung sino ginawa niya? Senator Alan Peter Cayetano, Gloria Macapagal-Arroyo, Bebot Alvarez. O, sino ba? Si Lord Alan Velasco. Wala akong Martin Romualdez. Pagpasok ng Marcos Jr., buong 19th Congress, yung namuno dyan sa House of Representatives, di natin malaman kung mayroong tama ang utak. Anak na tawa, in-appoint mo bilang appropriation chairperson, sinabi niya, kinausap ka niya na mayroon ng mangyayaring 100 billion insertion, hindi ka man lamang pumalag, ganun mo kawalang lagbayang si Martin Romualdez. At Rebe, kumatindi daw eh. Ating pamagat ngayong hapong ito ay nalusaw na ICI. Bakit po nalusaw? Alam naman po ninyong lahat yung breaking news na nagpitiw na rin. Hindi lamang po siya, nagpitiw na rin si dating kalihim ng DPWH Noynoy President Noynoy Aquino era na si Rogelio Dave Singson. Po siya. Yeah. Nagbitiw na rin po sa ICI. Para makita po. Ako nakibigado, totoo lang. Pagka yung nagbibitiw-bitiw na ganyan, medyo diskumpiyado na ako eh. Dito sa administrasyon na to, hindi natin malaman kung nagbibitiw o sinisipa. Antayin natin si Ante. Tingnan natin kung ano sasabihin natin, Claire. Kasi nagbitiw, maya-maya, sinibak pala, di ba? O baka sinabi ni Babe, so nagbitiw ako, sasabihin ni Ante Claire, hindi, sinibak namin siya. Ng mga nasa ating Siyempre, para ma-preserve pa yung natitirang dito ng ICC kaya. Hindi kung parang kaniwalaan pa sila, hindi, meron kami nakita kay James, hindi na siya fit maging kasama dyan sa independent picture. Pipili kami ng iba. ito, ganyan po yung breaking news pinakahuli ngayong hapon na pumasok bago po tayo nag-live. Rogelio Singson resigns from ICI. Nalusaw na po yung ICI. Matagal na po natin pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang nakatutunguhan yung ICI. Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila ay yung Independent Commission on Infrastructure. Little or no reliance on the credibility, more so the outcome of ICI. Bakit? Unang-una, wala pong pasihan ang pagtatag ng ICI. Bakit? Wala naman ho yung power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, wala kang power o kapangyarihan magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka rin power mag-cite in contempt. So wala po yan, mahinang klase lang po yan. Yan po yung sinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit?
ang layunin po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, bukod na. Ang layunin niyan, mag-launder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, mag-launder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Inoloko po ng gobyernong administrasyon ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at kurap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na lang natin nakikita eh. Yung Manny Bunuan nga, wala na rin eh. So talagang maraming napakakurap dyan. Pero hindi lahat, marami din pong nakikinig dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinuha po, ang kinasuhan, Remedium Bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan, yung maliliit na empleyado. Si Manny Bunuan, pinalabas muna ng bansa, hanggang ngayon, kaya po talagang maraming nagagawa. Ngayon, ano ang nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga, initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalo, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon na tila hindi siya mapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Diba? Tinanggal si Dave Singson, si Benji Magalong. Pero sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director. Kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po yan. And I think congratulations is in order kay Secretary Babe Singson sa pagtalikod dito sa bangkaroting administrasyon ng Bongbong Marcos. No? Hindi ho kasi ako personally naniniwala, maaaring kayo po'y naniniwala, at ako hindi, na very intense ang stressful ang ICI work at yun pa niyang naging kadahilanan. Matalinong tao po yun, magaling yan. Alam niya yung kanyang pinasok bago pa siya umuo, bago niya tinanggap. Hindi naman ang papasok sa alanganin niya kung hindi niya nakita yung how rugged the terrain nung ICI papasukin niya. Siguro, malinaw sa kanyang kalooban, talagang magtatrabaho siya ng tapat. Kaya lang, ito ang klaseng example na may dangal, may dignidad, may hiya sa katawan. Minarapat na lang niyang bumalik sa kanyang peaceful, quiet, and serene private life. Tama po yun. Kaya yung mga katulad din ni dating Secretary Rogelio Babe Singson na nasa pamahalaan pa rin ngayon,
Alam mo namin, hindi kayo manhid. Alam namin, hindi kayo bulag, pipi at pingi. Hindi rin lalo kayo nagbubulag-bulagan, nagbubusal-busalan at nagbibingi-bingihan. To Eugelio Dave Singson, yan po ang kunin ninyong landas upang hindi na po tayo nakakahiya sa ating komunidad, sa profesyon na ating pinabilangan at sa mismong ating mga pamilya. Si Manny Bruno bakit budol itong ICI? Uulitin ko ha, talagang malulusaw ko yung ICI. 1, 2, I-imagine ninyo, lantara na tayagan ng itinuro. 2, Yung Yusef Paidib or 4, Pajib or 5. Ibar at yung Yusef Adrian Bersamin. Adrian Bersamin, hanggang ngayon, hindi ipinatatawag ng budol na ICI. Tatanong ng program Frontera, sapagkat umexit na ho si Mayor Benji Magano. At hindi nakakaya yung kanyang pag-exit. Saludo. Yung pag-exit ni Eugenio Dave Singson, saludo. Dahil mahirap ang pagtanggol ang bangkaloting administrasyon na ang layunin lamang ay magtakip na magtakip ng kanilang mga kampon. Meron pa pong isa yan na pag tinignan po ninyo yung profile solid, siya po ay isang certified public accountant. Siya po ang SGP. Sa issue, hindi lamang ng malawakan o massive corruption, kundi pati na sa hayagan at direktang testimonya ng kapatid mismo tungkol naman sa drug addiction. Mas malala po yun. Yung hanggang ngayon mo, si